May good news, may bad news. Anong gusto mong muna? Sige, yung good news muna. Sa 2.5 hectares namin, naka-2 harvest kami at saka naka 300,000 plus na kami. Gross income. Siguro maka 3rd harvest pa kami at saka kami natira pang 2.5. Medyo malapit na mabawi yung kapital. Sana umulan. Pero ang forecast kasi ngayon hanggang Lunes pang may possible chance ng ulan. Sana. So sana kahit sana magdala ka ng ulan dito. ganito lang. So yun, good morning mga kaagre. So may bisita tayo ngayon si Pinoy Palaboy. So shout out dyan sa mga followers ni Pinoy Palaboy. So bibisita siya sa ating sagingan na nabugbog ng init ngayon. So tingnan natin doon. Abangan natin siya rito sa highway lang. Kasi papasok pa yung area natin. Lahat ng area kasi natin papasok lahat. So mamaya isi-share ko sa inyo yung ating pamaraanan pag ganitong tag-init, kung ano yung mga ginagawa natin para makasurvive yung ating mga tanim na saging. So let's see. Hintayin natin si Pinoy Palaboy rito. So yun mga kaagre. Ayan, parang sila na to. Tara, punta tayo dun. Mauna na tayo. So yun, magandang umaga mga kagre. Ayan, kasama natin na naman si Sir Palaboy na bisita dito sa ating sagingan na binugbog ng Sir. Good morning po mga idol. Yan, nakabisit po tayo dito sa kanyang lakatan. Sayang walang bunga. Sayang walang din, may bunga doon. Ay, sa kabila. Pumunta siya dito mga kagre kasi nga, yun nga, napunta rin tayo sa kanya. So maganda yung mga ginagawa niya. At bala ko talaga sir na gawin yung biflock mo na napakaganda. So malaki kitaan doon. Tuturuan kita. Mamaya na sa off camera. Sa off camera, sige, gano'n. Ayan, so dito po mga sobrang ganda ng mga saging. For sure, nakita nyo na po sa kanya mga series of vlogs kay Idol Gagi TV. Ito yung kanyang actual. So sana mas maganda kasi kung actual yung ma-visit mga idol kasi makikita sa video ano. Iba pala no. Iba no. Akala mo doon sa video napakaano pero pag ano mo sa personal, mas ano pa mas doon. Maganda sa personal po mga idol. Ayan po, wag niyo lang tandaan mga idol kasi baka ma-pinpoint at saka manakaw ang saging. So dito tayo ngayon kasi ito mga kagre survivor to sa init. So hanggang ngayon sinusurvive pa rin natin kasi 3 months na sir na walang ulan. Oo ay. Kawawa talaga. Tapos ay din more than na. Pero bitak-bitak na yung lupa. So ayun nga, nabisita si Sir. So pasyal natin siya dito sa ating sagingan at pupunta tayo doon sa kabila. At saka yung ano ko pala sir, yung watermelon mo doon kumusta? Yung watermelon namin mga idol. May good news, may bad news. Anong gusto mong muna? Sige, yung good news muna. Good news, naka-harvest na po kami. Second harvest po namin. Kasi 5 hektarya po yun. Sa 2.5 hectares namin, naka-2 harvest kami at saka naka 300,000 plus na kami. Gross income. Siguro maka 3rd harvest pa kami at saka kami natira pang 2.5. Medyo malapit na mabawi yung kapital. Pero yung bad news is, ang daming uod ngayon. Daming uod? Ang daming uod, grabe. Yung parang sa sibuyas na uod. So, walang remedyo doon. Nagkakarati yung uod sa dahon. Sobrang dami nila. Grabe no? Sobrang dami. Hindi sila matay. Kahit yung yubal na pinakamatapang, hindi mamatay yung uod. Ano kayang mga klase, mga bagong ano? Hindi ko lang alam kung bagong strain sila. So, yun ang parang yung sa sibuyas din. Yung nag-spray ka, ilang piraso na yung na-spray mo, may mga cocktail ka pa. Nakasmile pa sila pag bisita mo. Hello, good morning. Witness natin yung mga uod na yun. Trips din, maraming trips. Okay sana pag umulan. Tuloy-tuloy pa rin yung harvest din. Tuloy-tuloy yung harvest at saka meron kaming kakampi. Pero kaaway din. Kasi yung mga tulabong, may mga tulabong.
Doon sa first batch, kakampi namin kasi hindi nila magalaw yung bunga. So tumutuka-tuka sila ng mga uod doon. Okay sa amin, benefit. Pero doon sa second batch kasi maliliit pa, napaaka nila yung mga bunga, minsan ma-detach, ma-damage. Yun, pag doon sila, hinahabol namin ng drone para lumipad. Kumusta naman yung init doon? Ay, grabe, init. Grabe, init doon. Ganun din dito na. Yung umulan dito, nung nakaraan, doon, hindi ulan eh. Ambon-ambon na naman. Sayang. Sana umulan. Pero ang forecast kasi ngayon, hanggang Lunes pang may possible chance ng ulan. Sana. So, sana kahit... sana magdala ka ng ulan dito. ganito lang kalit yung dagdag sa lupa. Malaking tulong na yun. At least lumig-lumig yung area, di ba? Pero may mga advice naman. May mga advice ka doon sa mga namumblima sa init. Meron naman po. If kung halimbawa meron kayong permanent area, halimbawa area mo na talaga, yung sarili mong lupa, mas maganda magpalagay ka na ng water pump. Yes, at saka invest ka na rin sa drip irrigation. Handa mo na. Meron ka mga malaking tangke siguro, tapos mas maganda para kung tamad ka, plastic mulch mo na sa punuan, doon mo na lagyan ng drip hose. Continuous kasi forever na yon. Dagdag ka na lang ng manure bawat butas. Wala ka nang masyadong libor doon. So, maganda yun. Kung permanent. Kagaya kasi ito sa akin, rent lang. So, mahirapan ka. Kukuha talaga ito ng tubig. Kahit na isang kilometro yan, survive talaga natin. Oo, mahirapan ka. Kasi kung dito, kung permanent mo, pwede ka mag-deep well dyan. Tapos may malaki kang reservoir. At least, kung drip ngayon, mo na lahat yan. ano mo na ng drip irrigation bawat puno, hindi ka na magbabaklas. Malayson, may makita kang magandang area, tapos iwan mo na dito kung tapos na yung saging production mo. Babaklasin mo naman yung mga drip hose mo. Yun yung mahirap. Baka madamage. Doon talaga sa permanent ka na. Kung may permanent kahit area. mag-change crop ka na lang kung gusto mo. Andun na yung drip hose mo. Intercropping ka na lang or alternate crop. Mas maganda. Like yung watermelon namin, maganda yung butas niya. Maganda yung lagyan ng mga okra. Andun pa yung mga fertilizer hindi na-utilize, walang ulan andun pa talaga. Sa butas niya. Dating ng tag-ulan, tamnan mo ng okra. Tamnan mo ng okra or tamnan mo ng talong. Yung niya lang, yung butas kasi andun yung sobrang daming abon. Dami talagang paraan farming. Maraming paraan, wala lang may nakaka-discover. Kaya nga sinusulong natin yan para din mabuksan yung mga kaisipan ng mga hindi pa nag-develop. Yes. Kahit ganun man lang, nakatulong tayo sa kanila na iporsige, inspire sila. Nagagawa nga natin na kulang tayo sa budget, wala tayong lupa. Ang issue kasi dito is may mga taong may pera. Ang thinking nila na if mag-farming ka, ikaw talaga yung magbukal. Pero pag may pera ka, pwede mo lang magpatao sa iba. Kung ano yung gusto mo, yun susundin nila kung ano yung instruction mo. At the same time, may capital ka, mas maganda. Pero ang another challenge lang doon, if kung wala silang passion sa farming. Pagmamahal. Wala silang pagmamahal sa farming. Yung gusto nilang, yun ang kapital talaga. pagtanim, gusto nila, dapat kumita ka dito. Pag hindi kumita, abandon. Wala na. Yung sa farming kasi dapat, may kita man or wala, tuloy-tuloy ka lang. Darating din na i-bless ka. I-develop mo yung skill mo sa farming. Para nang sa ganun, titibay ka. Pagdating ng panahon, marami ka ng ideya Marami kang ideya. Lalayo ka doon sa failure kasi sa ganito sitwasyon, problema ka na. So, imbes, marami kang bala, ito gawin natin. Relax, kampante. Yes. Pag na-failure ka man dahil pabayaan ng tao mo, if kumita ka pa nung nakaraan, may pang buffer. At saka hindi, ang ko dito sir, ang ginagawa ko, hindi lang crop, isang crop, so marami. May mga hindi crop business, agribusiness. May mga manok, may mga alaga, yun. May mga kung ano-ano, hindi lang nag-focus ka sa ganito, may mga niyog ka din na inaalagaan. So, once na bumagsak to, may makabangon din. Yes. May na-feature kami niyan. Ang pinaka-maraming comment po talaga is, paano daw i-market? Yun ang pinaka-problema sa atin. Paano i-market siya? Gusto ko mag-alaga ng manok, paano ko i-market? Gusto ko mag-alaga ng tilapia, paano ko i-market? Gusto ko mag-alaga hito, paano i-market? Gusto ko rin mag-gulay, saan ko ibebenta? Yun ang mga Isa sa mga pinaka-number 1 talaga sa yan. Maghanap ka ng diskarte sa market. Yung ibang binabahay-bahay muna Ang usually mga successful farmer, binabahay-bahay nila yung mga gulay or any product nila. At the same time, nakatagpo sila na totoong buyer. And then, kumukuha sa kanila hanggang dumami yung kanilang buyer ngayon. Hindi lang nagpa-farm. Nagbabayan sila. Nagbabayan sila. So, online niya yun, sir. Pwede magagamit. din. Halos. Facebook.
gulay, pwede mo deliver, dyan lang. Oo. Pero kung gusto mo yung ikaw papuntahan ng buyer, ibang usapan yun. Babaratin ka talaga. At saka yung iba kasi gusto agad, unang tanim pa lang gusto income. Hindi pa ganoon ka taas or yung knowledge nila sa pag-farming. So mawawala yung pagmamahal mo sa tanim sa pag gano'n na naisip mo kasi napunta na yung isip mo sa profit. Sa profit. Oo. Kung gusto mo ng profit baka hindi ng number one profit agad. Medyo hindi first priority ang farming siguro. Dito kasi dapat love mo yung farm mo mismo, mga tanim mo. Passion mo talaga. So, kasi dito kahit gaano kakadaming harvest, kung matsambahan mo na murang presyo, talaga wala talaga. Pero pag na-bless ka naman, at saka ikaw maraming harvest, maganda tuloy-tuloy ka. Katulad ng ano sir, kung na-picture ko dun sa Lake Cebu na kamatis. Yung mura mahal. Oo. Mura mahal nagtatanim siya. Jackpot 'yun. 23 years na siyang nagtatanim, hindi siya nagmiwalay sa kamatis. Mahal, mura, andun siya, sige. Tabla-tabla. Sa harvest, lating milyon, di ba? Nung nagmahal, di biglang boom siya. Pag mabawian ka man susunod, at least mayroon pang natira. Ang kagandahan doon sir, 40 yung tao niya. Nabubuhay sa kanya sa 20 years niyang pagtatanim. Imagine mo. Hindi niya iniisip yung kita muna kahit tabla-tabla siya o kita siya. Ang natuwa siya doon sa dami ng tao na nagtatrabaho na nabubuhay sa kanya. So ngayon, grabing bliss na binigay sa kanya, di ba? Ganon sa farming. So, ang ganda rin, no? Ang ganda, ang sarap pa sarang magkwentuhan. Pero di ba, hindi mismo siya ang nagbubungkal doon. Hindi. Andun lang nakasupervise. Siya, nagmamanis na siya. Tuturo. Ang kagandahan doon, natuturuan pa niya yung mga tao. Marami kasi sa ating mga kababayan na mayroong pera. Hindi lang alam kung saan nilocate. Kaya na-scam yung iba eh. Kasi gusto nila quick income. Quick income. So, ang daming quick income, lalong-lalo na dito sa mga syudad. Doon, quick income. Quick income kaya na-scam. Hindi nila alam kung paano lalo yung mga kababayan natin OFW. Walang inspired sila, sa pagtatanim. Gusto nila inspired sa farming. Nakapanood sa'yo, nakapanood sa amin. Ang problem, nasa ibang bansa sila. Ngayon, nag-utos sila sa mga tauhan nila na magganitong farming, halimbawa lakatan. Sila lang yung may passion sa farming, yung tao nila, pag sabi, spray kayo ganito, spray lang din. Hindi man na nire-report, baka para may sakit yung saging. Pag-report nung inutusan niya, ginawa ko. So, iba pa rin yung talaga. Iba. So, kasi sa kanila, parang obligation lang sa mga tauhan nila. Sabihin na, okay, dilig kayo. Magdilig lang din without love na, ganito dapat magdilig, na hindi dapat lumayo sa puno yung mga tubig. Sobrang basa. Kung magdilig, picture send. Okay, tapos na madam. Wala. Kasi yung tao nila dito sa Pilipinas, walang passion sa farming. Real talk na yan, sir. Ganon usually. Swerte mo lang kung hindi ka padayain ng tao. So yun nga mga ka-agri talaga, ayan. At marami, ang dami pa sana nating pagkwentuhan, pero hindi sapat yung pagka mahal mo yung bagay sa pagtatanim mga ka-agri, hindi mo alam, wag mo muna isipin yung kita, di ba sir? Yes. Alagaan mo muna yung tanim, buhayin mo muna, mahalin mo muna. Hindi mo mararamdaman sir pagdating ng panahon, umaagos na pala, tumutulo na pala yung kita mo. Hindi mo alam na lumalawak ka na. Hindi mo alam na marami ka ng source of income sa mga farming. Totoo yan. Marami ka ng tao. Hindi mo mapansin yan pagka yun ang iniisip mo. Pero pag kita ka agad, kada sahod mo sa taon, ano ba't negative? Labas na. Yun. Stressful yun. Kasi ang return investment dito sir, hindi basta-basta. Matagal-tagal. Pagka farming. Kasi ito, isang taon. Ganoon talaga. Dapat may patient. Alam mo na kaagad mangyayari sa inarap. Yung mga failure, talagang asahan mo yun. Pag hindi ka nag-ingat. At saka, mostly kasi nag-stop sa farming yung iba. Yung may mga gusto ding may passion din sa farm. Pero, unang harvest pa lang, unang tanim pa lang, syempre wala pa lang masyadong kaalaman na agad, nalugi agad. Hindi na agad nagpatulong. At saka, don't start farming na sobrang laki. Kasi pag ma-failure ka dyan, wala ka ng pang-buffer na capital. Sabi nga na feature namin, Idol, sabi niya, start small, dream big. Sabi nga niya. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan ngayon. Huling mensahe, sir, sa ating mga problema ngayon na nadi-discourage na tuloy, maraming panahon. Ayan. Message mo, sir. So, mga idol, mga ka-agri, ayan, so sa mga nagpa-farm, tuloy-tuloy lang po ang laban. Hindi naman talaga matatapos naman talaga itong El Nino. Ayan. So, hindi lang naman kasi panahon ng El Nino ngayon, kaya bulsa natin tagtuyot din. lahat. Tagtuyot din ng bulsa ngayon mga idol. So, prepare po sa mga darating na magandang panahon. Kung medyo alanganin po sa farming ngayon dahil sa
pangit na panahon, El Nino. May darating pang El Nino eh. Makakaantay naman ko kung saan po yung best time na gusto niyo po mag-farming. Select lang ng crops na may knowledge po kayo and then start. Huwag mahiyang magtanong. Yes, huwag mahiyang magtanong and sabay yun na po yung prayer. Ayan. Maraming salamat mga kaagre. Ayun, subscribe po natin na Pinoy Palaboy. So marami tayong matutunan. Mag-comment kayo doon, magtanong kayo doon kung ano yung mga crop kasi marami silang mga crop na ginagawa. So ganito lang tayo mga kaagre. Yung idea, pabuklod-buklod din natin kasi hindi nilagay sa isang tao ang idea lahat. Kinalat yan. Kailangan natin ipunin. Hindi mo naman madadala yung knowledge idea, mamatay ka, hindi mo madala. Share mo at least soon pag wala na tayo sa mundo, may mga taong sumusunod sa atin, at least ma-remember mo lang tayo. Yes, tama. Kasi darating yung panahon na yun. Hindi tayo immortal. Hindi tayo immortal. So ayun, maraming salamat. Ayun, magandang araw mga kaagre. Ayun. Happy farming! Happy farming.